Sa buhay mag-asawa, hindi maiaalis ang hindi pagkakaunawaan. Bagaman may hindi mga pagkakaintindihan, ang mag-asawang naghiwalay ng ilang taon ay muling makakakita ng paraan para muling magkaayos. Halina at samahan niyo po muli akong pakinggan ang isa na namang inspirational love story na ibabahagi namin sa inyo. Ito ay pinamagatang Let's Try Again. Si Marina at Junard ay kasal ng 7 taon. Sa una, ang kanilang pagsasama ay puno ng ligaya at pangarap. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nagbago ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan at madalas na pag-aaway. Sinabi ko naman sa'yo, tigilan mo na nga yung mga bisyo mo! Ano ba? Ba't ba gustong-gusto mo mangialam? Buhay ko to! Dumating ang punto na halos hindi na sila nag-uusap. Si Junard ay palaging abala sa trabaho at bisyo, habang si Marina naman ay nalulumbay sa bahay at pagod kababantay ng 5 nilang anak. Isang araw, nagdesisyon si Marina na makipag-usap kay Junard tungkol sa kanilang sitwasyon. Subalit nauwi ito sa mas matinding alitan. Mas magandang maghiwalay na lamang tayo. Hindi ganitong pamilya ang pinangako mo sa akin noon. Ngayong hindi na ako sumasahod ng malaki, iiwanan mo na ako? At talagang sa lahat na pwede mong sabihin o suwestyon, ay ang papakikipaghiwalay? Nasa wasong pag-iisip ka pa ba, Marina? May 5 anak tayong binubuhay. Napagtanto ni Marina na kailangan ng pagbabago. Matapos sa mahabang pag-iisip at konsultasyon sa mga magulang, matapos ang pag-aaway nila ni Junard, nagpasya siya na humiling ng legal na paghiwalay sa ayaw at sa gusto ng asawa. Bagamat mahirap sa loob-loob niya, alam niyang ito ang tamang hakbang para sa kanilang dalawa. Marina! Bitawan mo ako! Tapos na tayo, Junard! Habang inaayos ang mga dokumento, naghanap si Marina ng mga bagong pagkakaabalahan. 4 na buwan na rin ang proseso ng papeles kaya't minabuti na lang nitong sumali sa isang support group para sa mga single mom at mag-aral ng baking. Unti-unting natutunan niyang muli ang halaga ng sariling kaligayahan. Samantala, si Junard ay nagkaroon ng oras para magmuni-muni. Napagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali at nagdesisyon ding magbago. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang relasyon kay Marina bilang magkaibigan, alang-alang sa kanilang anak. Pagkalipas ng 2 taon, muling nagkita sina Marina at Junard sa graduation ng kanilang panganay na anak. Ngayon, may respeto at pagkakaintindihan na sa pagitan nila. Bagamat hiwalay, masaya sila na makita ang isa't isa na nagtagumpay sa kani-kanilang mga bagong landas. Si Marina ay nagpatuloy sa kanyang baking business na naging matagumpay. Si Junard naman, naging mas aktibo sa buhay ng kanilang mga anak. Ang kanilang hiwalayan ay hindi naging katapusan, kundi isang bagong simula para sa kanilang lahat. Pagkatapos ng graduation ng kanilang panganay, nagkakaroon ng pagkakataon sina Marina at Junard na magkausap ng masinsinan. Ang mga detalye ng kanilang buhay pagkatapos ng hiwalayan ay naging sentro ng kanilang pag-uusap. Marina, saludo ako sa iyo. Hindi ko akalain magiging ganito ang resulta ng iyong baking business. Ang galing mo talaga. Sabi ni Junard habang umiinom ng kape sa maliit na cafe na malapit sa kanilang bahay. Salamat, Junard. Hindi ko rin iniisip na magiging ganito. Mahirap ang lahat ng pinagdaanan ko. Pero siguro nga ito ang tamang daan para sa akin. Sagot ni Marina na may ngiti sa labi. Pero ikaw, kumusta ka naman? I heard you're doing great with the kids. Oo, medyo mahirap pa rin pero natutuhan kong balansehin ang trabaho at ang oras para sa kanila. Natutunan kong maglaan ng oras para sa kanilang activities at mga pangangailangan. Sagot ni Junard. Hindi ko namamalayan ang dating hindi ko ginagawa. Nagiging natural na sa akin. That's great to hear. Sabi ni Marina na tila nagtataka. Saan mo nakukuha ang lakas para magpatuloy? Honestly, Marina, hindi ko rin alam. Siguro, part na rin ng pagiging magulang na kahit gaano kahirap, kailangan mong magsikap para sa kanilang kinabukasan. Pero alam mo,
Natutuwa ako na makita silang lumalaki na may pagmamahal at suporta. Nakakatuwa namang marinig yun. Well, I guess, mas nag-grow tayo a lot since then. Sabi ni Marina habang nagmumuni-muni. Sa tingin mo ba, maaari tayo maging magkaibigan? Kahit pa paano? Siguro, sagot ni Junard. Sa tingin ko, ito ang tamang oras para sa ganong klase ng relasyon. Hindi ko na kailangan pang magpanggap na lahat ay okay noong tayo pa. Ngunit ngayon, parang okay na akong makipagkaibigan sa'yo. Yung mga anak natin, nagkaroon na tayo ng pagkakataon na mas makilala pa sila sa bagong setup. Sabi ni Marina. Alam mo, isa sa mga natutunan ko sa pag-asikaso sa sarili ko ay ang pagpapahalaga sa pagkakaroon ng maayos na relasyon sa mga taong mahalaga sa akin. At isa na rito ang pagtanggap na kahit hiwalay, maaari tayong maging maayos sa ating sariling paraan, di ba? Agree ako dyan. Sa totoo lang, kahit na hindi tayo magkasama bilang mag-asawa, hindi naman ibig sabihin na kailangan tayong magsalita ng masama sa isa't isa. Lahat tayo may tungkulin sa mga anak natin. At kailangan nilang makita na kahit na nagbago ang lahat, nagkakaisa tayo sa kanila. Oo, tama ka, Junard. Sana magpatuloy tayo sa ganitong pag-uusap. Hindi lang para sa mga bata kundi para na rin sa sarili nating kapayapaan. Kaya naman nakaka-proud ako na kahit papano, nagagawa natin tong lahat para sa kanila. Sa tingin ko, nasusubok tayo ng buhay. Hindi lang bilang mag-asawa kundi bilang mga magulang. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, ang mahalaga ang ngayon at ang hinaharap. Sagot naman ni Junard. Sa mga sumunod na buwan pagkatapos ng graduation ng kanilang panganay, unti-unting nagkakaroon ng pagkakataon sina Marina at Junard na magtagumpay sa kanilang bagong setup. Ang kanilang relasyon bilang magkaibigan ay nagiging mas matatag habang unti-unting bumabalik ang respeto at pag-intindi nila sa isa't isa. Mas nagkakaroon sila ng oras para sa kanilang mga anak at ang mga oras na ito nagiging mahalaga sa kanilang bagong pag-uugali bilang co-parents. Isang Sabado ng umaga, nagkita sina Marina at Junard sa parke kasama ang kanilang mga anak. Ang mga bata ay masigasig na naglalaro sa playground habang sina Marina at Junard ay nag-uusap sa gilid ng parke. Nag-enjoy ba mga bata? Tanong ni Marina habang pinagmamasdan ang mga anak na masaya sa kanilang paglalaro. Oo naman, para noong mga panahong mas bata pa sila. Mukhang hindi na sila nagbago. Sagot naman ni Junard. Ako naman, natutuwa akong makita silang masaya. Sana ganito rin ang laging mangyari. Na kahit hindi na tayo magkasama, makakaya nating ibigay ang pinakamahusay para sa kanila. Well, alam mo Marina, hindi ko noon nakikita na magiging ganito tayo. Akala ko magkakaroon tayo ng walang katapusang alitan. Pero ngayon, natutunan kong tingnan ang sitwasyon mula sa ibang anggulo. Oo, Junard, pareho tayo nagbago. Tingin ko lahat ng pinagdaanan natin nagturo sa atin ng maraming aral. Alam mo, kahit na hindi tayo magkasama, natutunan kong pahalagahan ang mga simpleng bagay sa buhay, tulad ng oras kasama ang pamilya. Sa gitna ng pag-uusap nila, tinawag sila ng panganay na anak, si Lara, na may hawak na isang maliit na kahon. Mom, Dad, tingnan nyo, nakahanap ako ng mga bulaklak sa paligid ng playground. Wow, ang ganda ng mga bulaklak na yan. Saan mo nakita mga yan? Doon lang sa paligid ng mga puno. Gusto ko sanang ipakita to sa inyo. Sagot ni Lara. Sabay silang lumapit sa paligid ng playground, kung saan nakatago ang mga bulaklak na ipinakita ni Lara. Ang mga bata ay abala sa pagpik ng mga bulaklak at pagbuo ng mga korona mula sa mga ito. Habang naglalaro ang mga bata, nagkaroon ng pagkakataon sina Marina at Junard na mag-usap ng mas malalim. Alam mo, minsan iniisip ko kung ano magiging buhay natin kung hindi tayo nagkahiwalay. Siguro may mga bagay na hindi natin malalaman. Sabi ni Junard habang nag-aalaga sa mga bata. Sa totoo lang, ako rin iniisip ko yun.
Pero sa tingin ko, mahalaga na natutunan nating tanggapin ang nangyari at magtrabaho para sa mas magandang kinabukasan. At sa kabila ng lahat, nagpapasalamat ako sa pagkakataong makilala kang muli sa ibang paraan. Sagot ni Marina. Salamat din sa pag-unawa sa akin. Hindi ko alam kung paano ko may papakita ang pagpapahalaga ko sa iyo. Pero alam mo, gusto ko sana magpatuloy sa ganitong paraan kahit hindi na tayo magkasama bilang mag-asawa. Okay lang naman sa akin, Junard. Sa tingin ko, ito ang pinakamagandang paraan para sa ating lahat. Ang mahalaga, magpatuloy tayong magbigay ng suporta sa isa't isa at sa mga anak natin. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpasya silang magtulungan sa pag-aalaga sa mga bata at sa pagbuo ng mga simpleng proyekto. Nag-organisa sila ng picnic sa parke kasama ang mga bata at nagluto ng pagkain sa ilalim ng malaking puno. Ang mga bata ay naglalaro sa paligid habang sina Marina at Junard nagtutulungan sa paghanda ng pagkain. Matapos ang picnic, nagkaroon sila ng oras upang mag-usap tungkol sa mga plano para sa susunod na taon. Sa susunod, gusto ko magplano tayo ng family trip. Siguro sa beach naman para makapag-relax tayo. Magandang idea yon. Gusto ko rin na maglaan tayo ng oras para sa mga special na okasyon para sa mga bata. Sana magawa natin yun. Sagot naman ni Junard. Sigurado magagawa natin. Ang mahalaga magkaroon tayo ng oras na magkasama bilang pamilya, kahit nahiwalay na tayo. Habang lumilipas sa mga linggo, nagpatuloy sina Marina at Junard sa kanilang bagong setup bilang magkaibigan. Ang kanilang pagkakaintindihan at respeto sa isa't isa ay patuloy na lumalago. Ang kanilang mga anak ay masaya na makitang magkasama ang kanilang mga magulang sa mga espesyal na okasyon at araw-araw na buhay. Sa kabila ng magandang pag-uugali ni Marina at Junard sa kanilang mga anak, hindi may iwasan ang mga pagsubok na dulot ng kanilang paghiwalay. Isa sa pinakamahirap na aspeto ng kanilang kinaharap ay ang epekto nito sa kanilang mga anak sa pag-aaral, sa paaralan. Madalas na nakakaranas si Lara, ang kanilang panganay, ng pangbubuli mula sa kanyang mga kaklase dahil sa pagkakaroon ng hiwalay ng mga magulang. Isang araw habang si Lara ay umuwi mula sa paaralan, halata ang lungkot sa kanyang muka. Pagdating sa bahay, agad siyang pumunta sa kanyang kwarto nang hindi nagsasalita sa kanyang ina. Anak, anong nangyari? Tanong ni Marina nang makita ang kanyang anak na mukhang nababahala. Bakit parang may problema ka? Pumayag si Lara na pumasok sa kanyang kwarto. Hinahaplos sa mga mata at humihikbi. Mama, may nangyari sa paaralan kanina. May mga batang nambuli sa akin dahil sa pagkakaroon natin ng hiwalay na tatay. Anong ginawa nila sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Marina habang lumalapit sa kanya at umupo sa tabi ng kanyang anak. Tinawag nila akong bata ng broken family at sinasabi nilang hindi ako karapat-dapat sa anumang bagay dahil sa sitwasyon natin. Sinasabi nila na kaya kayo hiwalay dahil ako ang dahilan. Sabi ni Lara habang patuloy na umiiyak. Dahil sa narinig, naisip ni Marina na dapat siyang kumilos upang maipakita sa kanyang anak na hindi siya nag-iisa at hindi ito ang kanyang kasalanan. Lara anak, hindi mo kasalanan ang nangyari sa amin ni Papa. Ang mga bata na yon, hindi nila alam ang tunay na dahilan kung bakit kami nagkahiwalay. Ang importante ay ang pamilya natin at ang pagmamahal na ibinibigay natin sa isa't isa. Bakit kailangan ko maranasan to? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tanong ni Lara na puno ng kalungkutan. Anak, alam kong mahirap. Pero dapat mong tandaan na hindi ka nag-iisa. Kami ni Papa ay palaging nandito para sa'yo. At wala kaming ibang inaasam, kundi ang best para sa'yo. Para sa inyo. Sabi ni Marina. Kung may problema ka, palagi kang makakaasa na makakahanap tayo ng solusyon. Hindi mo kailangan panghawakan ng mga pangungutya ng iba. Huwag mong hayaang pigilan kanila sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Habang umuwi si Junard mula sa kanyang trabaho, agad niyang napansin ang tensyon sa bahay. Pumunta siya sa kwarto ni Lara at tinanong ito.
Lara, anong nangyari? Bakit parang may problema kayo ng mama mo? Umiiyak si Lara. Hindi na kayang pigilan ang kanyang damdamin. Papa, may mga bata sa paaralan na nambuli sa akin. Sinabi nilang hindi ko dapat ipakita ang mukha ko dahil hiwalay ang mga magulang ko. Ay, anak, ito ang hindi mo dapat alalahanin. Ang hindi mo alam, lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa atin ni Mama. Ang mahalaga kung paano tayo magpatuloy at magpapakita ng lakas sa mga pagsubok. Sagot ni Junard na puno ng malasakit. Ipapaalam ko sa guro ang nangyari para magawa ng paraan. At ang higit sa lahat, palaging tandaan mo na nagmamalasakit kami sa iyo at sa iyong kapakanan. Dagdag ni Junard. Sa mga sumunod na araw, nakipag-ugnayan si Marina sa teacher ni Lara upang ipaalam ang sitwasyon at humingi ng tulong upang maiwasan ang pambubuli. Nakipag-usap din si Junard sa mga magulang ng mga batang nambuli upang ipaliwanag ang epekto ng kanilang mga salita at magbigay ng suporta sa kanilang anak. Habang patuloy na nagkakaroon ng mga pag-uusap sina Marina at Junard tungkol sa kanilang mga anak, natutunan nila ang kahalagahan ng pagiging magkaibigan sa kabila ng kanilang paghiwalay. Ang kanilang anak ay nagsimulang mas maging matatag at natutunan nilang magtulungan sa bawat aspeto ng kanilang buhay, kahit na hindi sila magkasama bilang mag-asawa. Sa mga pagkakataong yun, hindi lang nila tinutulungan ang kanilang anak na malampasan ang pambubuli, kundi pati na rin ang kanilang sarili sa pagtanggap sa kanilang bagong setup bilang co-parents. Ang bawat araw ay puno ng hamon, ngunit ang kanilang pagnanais na makitang masaya at matagumpay ang kanilang mga anak ang nagbigay ng lakas sa kanila na magpatuloy sa pagbuo ng mas maganda at mas matibay na pamilya. Ang pagtugon sa pangbubuli ni Lara ay nagbigay daan sa isang pulong kasama ang guro at mga magulang ng batang nambubuli. Ang layunin ng pulong ay magbigay solusyon sa sitwasyon at tiyakin na hindi na mauulit ang ganitong insidente. Si Marina at Junard ay dumating sa paaralan na may pag-asa na maayos ang problema. Pagdating nila sa opisina ng guro, andun na rin ang mga magulang ng batang nambuli sa kaniyang anak. Kasama ang school counselor na si Miss Reyes. Nakaupo na ang lahat sa paligid ng mesa. Tila may tensyon sa hangin. Maraming salamat sa pagpunta niyo, Mr. and Mrs. Santos. Sabi ni Miss Reyes habang tinuturo ang dalawang magulang. Narito tayo upang pag-usapan ang mga insidente na naganap sa pagitan ng inyong anak at si Lara. Layunin nating maayos ito sa paraang makabubuti sa lahat. Nakita ni Marina ang batang nambuli na tahimik sa isang sulok, kasama ang kanyang mga magulang. Nagtinginan sila mag-asawa at huminga ng malalim bago nagsalita si Marina. Maraming salamat sa paglalaan ng oras sa pulong na ito. Nais naming ipahayag na seryoso ang isyung ito para sa amin. Ang mga nangyari sa anak namin, hindi lamang simpleng biro, kundi isang malalim na epekto sa kanyang emosyonal na kalagayan. Tumango ang guro at nagsalita si Mr. Santos, ang ama ng batang nambuli. Pasensya na kung nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Hindi namin alam na ganito kalalim ang epekto ng mga ginawa ng anak namin. Gusto naming makahanap ng solusyon at masiguro na hindi na mauulit. Well, ang pinaka-importante ngayon, maunawa natin ang epekto ng mga aksyon ng inyong anak sa aking anak. Patuloy ni Junard, na medyo nakasuong ng iritasyon. Hindi ito isang simpleng usapan lamang. Ang bawat bata may karapatang mag-aral at lumahok sa paaralan nang walang takot sa pambubuli. Nagkaroon ng saglit na katahimikan bago nagsalita si Miss Reyes. Well, sa puntong ito, nais naming tukuyin ang mga hakbang na maaaring gawin ng bawat isa upang masiguro ang pagbabago. Ang inyong anak, kasabay ng kanyang mga magulang, kailangan magsagawa ng mga hakbang upang maipakita ang kanilang pagsisisi. Oo, at dapat ding maglaan tayo ng oras para sa isang programang pang-edukasyon ukol sa pagkakaroon ng respeto at simpatsya. Ito naman ay para sa ikabubuti ng lahat ng mga bata sa paaralan. Mungkahi ni Miss Reyes. Habang nagkakaroon ng pag-uusap, nagkaroon ng sigaw mula sa batang nambuli na naglalabas ang kanyang nararamdaman.
Wala namang nakakaintindi sa akin dito. Bakit ako pinapalabas sa masama? Nagkaroon ng konting tensyon at mabilis na pumagitna si Miss Reyes upang iwasan ang hidwaan. Mahalaga ang lahat ng boses, ngunit kailangan natin maging mahinahon at magtrabaho para sa solusyon. Magsasagawa tayo ng mga hakbang upang matutunan ng bawat isang tamang asal, pati na rin yung pagpapahalaga sa kapwa. Nagpasya ang mga magulang ng batang ng bully na sumang-ayon sa isang planong interbensyon para sa kanilang anak, na kinabibilangan ng mga counseling sessions at isang workshop para sa mga magulang at bata. Sa kabilang banda, nagpasalamat si Marina at Junard sa mga hakbang na isinagawa ng paaralan at nagpatuloy sa pag-asa na ang sitwasyon ay magiging mas maayos para sa kanilang anak. Pagkatapos ng pulong, nagpasya si Junard na magsalita kay Marina ng mag-isa. Naramdaman niyang ito na ang tamang pagkakataon upang ipahayag ang kaniyang nararamdaman at subukan na muling ayusin ang kanilang relasyon. Naglakad siya papunta sa isang tahimik na lugar sa labas ng paaralan. Malapit sa parke, kung saan madalas nilang ipinagdaraanan ang mga magagandang alaala, kasama ang kanilang mga anak. Nakita niya nag-aantay si Marina sa ilalim na isang puno. Mukhang nagmumuni-muni. Lumapit si Junard at sa mga unang saglit, tahimik silang nagkatinginan. Marina, alam kong maraming nangyari sa atin at sa ating pamilya. Alam ko ring maraming pagkakamali ang ginawa ko at mahirap ayusin ang lahat ng ito. Pero umaasa pa rin ako na may pag-asa na muli tayo magumpisa. Tumingin si Marina kay Junard na may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ano bang sinasabi mo, Junard? Hindi ba't naghiwalay tayo dahil sa mga dahilan na hindi natin kayang solusyonan? Alam ko, Marina. Pero natutunan ko na hindi ko dapat hinayaan na mangyari ang lahat ng yun. Nais kong ipakita sa'yo na kaya kong magbago at gusto kong ibigay ang lahat ng makakaya ko para maibalik ang tiwala mo sa akin. Nag-aalangan pa rin si Marina, ngunit may pagnanais na magbigay pansin kay Junard. Paano mo maipapakita na seryoso ka? Marami nang nasira, Junard. Paano mo aaksyonan ang lahat ng mga sinabi mo ngayon? Magbibigay ako ng oras sa'yo. Para sa'yo. Hindi lang isang araw o isang linggo, kundi tuloy-tuloy. Gusto kong maging partner mo sa pag-ayos ng lahat. Gusto kong maging kasama mo sa mga hakbang na kinakailangan para mapabuting ang relasyon natin. Hindi ko rin pwedeng alisin ang mga pagkakamali ko, pero gusto kong ipakita na kaya kong magbago at magbigay ng mas mabuting buhay para sa atin. Tumahimik si Marina. Tila iniisip ang mga sinabi ni Junard. Paano mo naman malalaman kung seryoso ka talaga sa sinasabi mo? Ang mga salita ay madali lang, pero ang aksyon ang tunay na magpapakita ng iyong pagkatao. Yun ang gusto kong ipakita sa'yo. Bibigyan kita ng oras upang makita ang mga pagbabago. At ang mga pagbabagong yun, hindi lang para sa akin kundi para sa atin bilang pamilya. Sagot ni Junard, ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng to. Ang puso ko nasaktan ng malalim at hindi ko sigurado kung handa na akong magbigay ng isa pang pagkakataon. Sagot ni Marina. Ang tinig niya ay naglalaman ng kalituhan at pag-aalala. Marina, nauunawaan ko kung saan ka nagmumula, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita sa iyo mga pagbabago. Alam kong hindi ito magiging madali, pero handa akong harapin ang lahat para sa atin. Sagot ni Junard habang unti-unting lumalapit kay Marina at nang hawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga mata ni Marina ay pumayag na magbigay pansin sa mga sinabi ni Junard kahit na naguguluhan. Bibigyan kita ng pagkakataon na ipakita ang iyong sarili. Pero sana, please lang, hindi to magiging laro lamang. Ang lahat ng to ay may malaking kahulugan para sa akin. Salamat, Marina. Hindi kita bibiguin. Gagawin ko ang lahat para ipakita sa iyo na seryoso ako sa lahat ng to. Sabi ni Junard, ang boses niya ay puno ng pag-asa. Nagsimula si Junard na ipakita ang kanyang sinseridad sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para sa pamilya. Araw-araw nagtatakda siya ng oras para makipaglaro at makipag-usap sa kanilang mga anak. Sa kabila ng abala sa kanyang trabaho,
Naglalaan siya ng oras para makasama mga ito sa kanilang mga paboritong activities, tulad ng paglalaro ng board games at pagpunta sa parke. Salamat, Dad! Dahil lagi kang nandyan ngayon. Sabi ni Emma, ang kanilang bunso, habang naglalaro sila ng board game sa sala. Alam mo naman, Emma, gusto kong makasama kayo palagi. Ang mga ganitong sandali ang mahalaga sa akin. Sagot ni Junard, nagmumukhang masaya at kontento sa oras na ginugugol kasama ang kanyang pamilya. Sa kanyang pagsusumikap na baguhin ang sarili, isinama ni Junard si Marina sa isang session ng family counseling. Pinili niya ang isang eksperto na makakatulong sa kanila upang mapanatili ang komunikasyon at pag-unawa sa kanilang relasyon. Hindi ito naging madali para kay Marina, ngunit pinilit niyang sumali para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Marina, salamat sa pagpayag na pumunta dito. Alam kong mahirap to pero gusto kong ipakita sa iyo na handa ako magtrabaho para sa atin. Sabi ni Junard habang nag-uusap sila sa counseling session. Umaasa ako magbabago ka na, Junard. Hindi ito magiging madali pero bibigyan kita ng pagkakataon. Sagot ni Marina, ang boses niya ay puno ng pagdududa, ngunit may konting pag-asa. Nagpatuloy si Junard sa pagiging mas responsableng magulang sa pamamagitan ng pag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Naglaan siya ng oras upang tulungan si Marina sa mga gawain sa bahay, tulad ng pagluluto at paglilinis. Minsan nagsasalo sila sa paghahanda ng pagkain at nagbabahaginan ng mga idea kung paano mapapadali ang mga gawain sa bahay. Junard, thank you for helping me with dinner. Hindi ko na kaya mag-isa. Sabi ni Marina habang nagluluto sila ng hapunan. Anytime, Marina. Gusto kong makita kang hindi nalulupig sa lahat ng ginagawa mo. Ito ay parte ng pagbabago. Sagot ni Junard. Ang boses niya ay puno ng sinseridad habang inaasikaso ang mga sangkap sa kusina. Naglaan si Junard ng oras upang magplano ng espesyal na gabi para kay Marina. Kahit na simpleng dinner date lang sa bahay. Nagluto siya ng mga paboritong pagkain ni Marina at nagbigay ng mga bulaklak na siya mismo ang bumili. Pinilit niyang gawin ang lahat na makakaya upang ipakita ang kanyang sinseridad at pagpapahalaga. Marina, gusto ko sanang maglaan ng oras para sa atin ngayong gabi. Ito ay maliit na paraan para ipakita ko sa iyo na nagbabago na ako. Sabi ni Junard habang nag-aayos ang mesa. Junard, ito ay isang magandang sorpresa. Salamat sa effort mo. Sagot ni Marina. Ang mga mata niya ay nagliliwanag sa kasiyahan. Nagpatuloy si Junard sa pagiging present sa buhay ng kanilang mga anak. Naglaan siya ng oras upang sumali sa kanilang mga school activities at events, tulad ng sports day at parent-teacher conferences. Nangunguna siya sa pagpapakita ng suporta sa mga pangarap at layunin ng kanilang mga anak. Good job, kids! Ang galing niyo sa sports day! Sabi ni Junard habang hinahalikan ang kanyang mga anak pagkatapos ng event. Dad! Thanks for coming, ha. It means a lot to us. Sagot ni Jacob na puno ng saya. Sa kanyang pagnanais sa magbago, naglaan si Junard ng oras upang mag-aral ng mga bagong kasanayan at magbasa ng mga libro tungkol sa pagbuo ng mas matibay na relasyon. Binasa niya ang mga librong ito upang mas maunawaan ang sarili at paano magiging mas mabuting partner sa buhay. Marina, nagbasa ako ng libro tungkol sa kung paano magiging mas maasikaso at pati na rin maalaga sa relasyon. Gusto kong ipakita sa iyo mga natutunan ko. Talaga? I'm glad na naglaan ka ng oras para dito. Sana magpatuloy ka sa paggawa mo ng pagbabago. Sagot ni Marina. Ang mga mata niya ay naglalaman ng pag-asa. Habang patuloy na ipinapakita ni Junard ang kanyang pagsusumikap na magbago at maging mas mabuting partner, unti-unting nabubuksan ang puso ni Marina sa posibilidad ng muling pagbuo ng kanilang relasyon. Ang kanilang pagsisikap na magkasama para sa kanilang pamilya at sa kanilang sarili ay nagsisilbing daan patungo sa isang bagong simula. Habang patuloy na nagtatangkang magbago si Junard at mapanatili ang magandang relasyon sa kanilang pamilya, isang bagong suliranin ang dumaan na nagpahinto sa kanilang magandang takbo.
Isang araw natanggap ni Marina ang balita mula sa isang kaibigan tungkol sa isang babae na palaging kasama ni Junard sa trabaho. Ang balitang yon ay nagdulot ng matinding selos at pag-aalala kay Marina. Nasa kusina si Marina, naguhugas ng pinggan, nang lumapit sa kanya ang kanyang kaibigan na si Rina. Marina, napanood mo ba ang post sa social media? May kasama daw si Junard sa trabaho na babae. Parang lagi sila magkasama. Sabi ni Rina habang umupo sa tabi ni Marina. Talaga? Sino siya? Tanong ni Marina. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Hindi ko rin alam pero mukhang malapit sila sa isa't isa. Sabi pa nga ni Jenny na manager daw siya ni Junard. Sagot ni Rina. Nag-uumpisa ng mag-ugat ang mga pagdududa at insecurities ni Marina. Agad niyang naiisip na baka may espesyal na relasyon ng asawa niya sa babaeng yun. Habang abala si Junard sa kanyang trabaho, pumasok si Marina sa opisina niya na may pagkaseryoso sa muka. Nakatambay sa lamesa ang manager na si Ella, nakausap ni Junard. Junard, kailangan natin pag-usapan to. Sabi ni Marina nang pumasok sa opisina. Ang tono niya ay matigas at puno ng damdamin. Marina, what are you doing here? Tanong ni Junard, naguguluhan sa pagdating ni Marina. Nakita ko ang post at narinig ko mula kay Rina na may babae kang kasama sa trabaho. Ano bang relasyon mo sa kanya? Tanong ni Marina, ang boses niya ay may halong galit at selos. Marina, calm down. Ella's just a colleague. And she's the manager of my department. Wala namang espesyal na relasyon sa pagitan namin. Paliwanag ni Junard na nagtatangkang magpaliwanag. Really? Kasi kung wala namang espesyal, bakit mukhang magkasama kayo palagi? Hindi ko na alam kung anong totoo. Sagot ni Marina na nag-uumpisa ng magalit. Ano bang nangyayari dito? Tanong ni Ella na naguguluhan na sa sitwasyon. Sorry Ella, this is a personal matter. I'll handle this. Sagot ni Junard na naguguluhan sa pagpasok ni Marina. Sa bahay. Pagdating ni Marina sa bahay, hindi niya mapigilan ang galit at pagkabahala. Nakipag-away siya kay Junard habang nagkakape sila sa sala. Junard, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol kay Ella? Bakit kailangan pang magtago ng mga bagay-bagay sa akin? Tanong ni Marina habang naglalabas ang init ng ulo. Marina, hindi ko naman tinatago. Si Ella ay manager ko at wala namang dapat pagtuunan ng pansin ang relasyon namin sa trabaho. Hindi mo kailangan mag-alala. Paliwanag ni Junard, ngunit hindi pa rin ito sapat para kay Marina. Parang hindi mo naiintindihan. Ang pakiramdam ko may tinatago ka sa akin at nag-umpisa ng magduda sa ating relasyon. Sagot ni Marina. Ang boses niya ay puno ng kalungkutan at selos. Marina, please try to understand. Wala akong intensyon na magtago o maglihim. Si Ella ay isang professional at walang ibang relasyon sa kanya kundi sa trabaho. Paliwanag ni Junard. Sa kabila ng mga paliwanag ni Junard, hindi makontento si Marina at nagpatuloy ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Ang sitwasyon ay lumala pa dahil sa mga selos at insecurities ni Marina. Nang maglaon, nagdesisyon si Junard na magsalita muli kay Ella upang linawin ang lahat at tiyakin na ang kanilang relasyon sa trabaho ay maayos na hindi makakaapekto sa kanyang pamilya. Habang si Junard at Marina ay patuloy na nagtatalo, nagdesisyon si Junard na ipakita kay Marina na ang kanyang relasyon kay Ella ay purong professional. Sinubukan niya makipag-usap kay Marina ng mas maayos upang magbigay linaw sa kanyang mga pagdududa. Ang pag-aaway na ito ay isang malaking pagsubok para sa kanilang relasyon, ngunit nagsisilbing hamon para sa kanila upang mapanatili ang tiwala at komunikasyon sa isa't isa. Pagkatapos ng mainit na pag-uusap nila ni Marina, napagpasyahan ni Junard na kailangan niya makausap si Ella upang humingi ng tulong. Naiintindihan niya ang kanilang relasyon ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila ni Marina. Kailangan niya makipag-ayos sa kanyang manager at humingi ng tulong upang magbigay linaw sa sitwasyon. Pumasok si Junard sa opisina ni Ella. Naabala sa pag-ayos ng mga dokumento sa kanyang lamesa. Nang makita siya, tumaas ang kilay ni Ella, tanda ng pagkagulat sa pagpasok ni Junard. Junard, anong ginagawa mo dito? May mga papeles ako inaasikaso.
Tanong ni Ella habang nag-aayos sa mga dokumento. Hay Ella, kung naabala kita, sorry ah. Kailangan ko sana makipag-usap sa'yo ng personal. Sabi ni Junard na may pag-aalala sa tono ng kanyang boses. Okay, go ahead. Ano ang problema? Tanong ni Ella na naghihintay sa kanyang sasabihin. Sa totoo lang, may problema kami ni Marina. Ang pakiramdam niya parang may tinatago ako sa kanya. At hindi siya kampante sa relasyon natin sa trabaho. Simula ni Junard. Naiintindihan ko. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Ella na nagsimulang mag-isip kung paano makakatulong. Siguro makakatulong kung may papaliwanag mo sa kanyang relasyon natin ay purely professional at walang espesyal na koneksyon sa pagitan natin. Sana mapanatili mo ang iyong professional na ugali at ipakita sa kanya na wala tayong anumang malalim na relasyon. Okay, I see. I'll talk to Marina. I understand how this be causing problems between you two. Sagot ni Ella na mukhang handang tumulong. Salamat, Ella. Talaga pong malaking tulong ito para sa amin. Sana magawa mo to sa lalong madaling panahon para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Sabi ni Junard na may pag-asa sa boses. Matapos sa pag-uusap nila ni Ella, pumunta si Ella sa bahay ni Marina para makipagkita sa kanya. Nang makita ni Marina si Ella sa pintuan, nag-alala siya at nagtataka kung ano ang ginagawa nito sa kanyang bahay. Marina, magandang araw. Pasensya na kung naabala kita pero kailangan ko makipag-usap sa'yo. Nako Ella, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Marina na halatang naguguluhan. Alam kong nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan tungkol sa akin at kay Junard. Gusto ko sanang linawin sa'yo na ang relasyon namin sa trabaho ay wala talagang espesyal na koneksyon. Purely professional lang ito. Naiintindihan ko pero bakit kailangan pang malaman ito mula sa'yo? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Tanong ni Marina na may halong pagkadismaya. Pasensya na kung hindi ko agad nalinaw. Wala talagang personal na relasyon ang nangyayari sa pagitan namin ni Junard. Ako ang manager niya at ang lahat ng interactions namin nakatuon sa trabaho. Kung may mga pagkakataon na nagmukha itong malapit, yun ay dahil sa nature ng trabaho. Salamat sa paglilinaw, Ella. Ngayon ko lang napagtanto na baka nag-overact lang ako. Pasensya na rin kung nagdulot ako ng kalituhan. Sabi ni Marina habang tila nakakaramdam ng ginhawa. Huwag ka mag-alala, Marina. Naiintindihan ko ang pakaramdam mo. Ang importante, ang pagkakaroon ng open communication upang mapanatili ang tiwala sa pagitan niyo ni Junard. Sabi ni Ella. Oo nga. Sana magpatuloy ang maayos na komunikasyon sa pagitan namin. Maraming salamat sa pagtulong mo. Sagot ni Marina. Pagkatapos ng pag-uusap ni Ella at Marina, nagkaroon ng pag-asa na maaaring maayos ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Sa kabila namang hindi pagkakaunawaan at selos, naging malinaw ang mga bagay para kay Marina. At nakatulong si Ella na makapagbigay linaw sa sitwasyon. Ang hakbang na ito ay isang malaking tulong upang magpatuloy ang magandang relasyon sa pagitan ni Junard at Marina. Matapos ang malinaw na pag-uusap nila ni Ella, naiwan si Junard na nag-iisip ng isang espesyal na paraan upang magmakaawa muli kay Marina. Nais niyang ipakita na seryoso siya sa pag-ayos ng kanilang relasyon at handa siyang muling mag-propose sa kanya sa isang paraan na tatak sa kanilang alaala. Nagdesisyon si Junard na magplano ng prank na gagawin kasama ang kanilang mga anak upang maging espesyal at hindi malilimutan ang kaniyang proposal. Habang nag-aasikaso si Junard ng mga detalye ng plano, tinawagan niya ang kanilang mga anak upang ipaliwanag ang kanyang plano at humingi ng tulong. Ang mga bata ay tila excited sa idea. Okay mga anak, gusto ko sanang malaman nyo na mayroon tayong malaking sorpresa para kay Mommy Marina. Sabi ni Junard habang tinuturo ang mga papel na may mga sketches at idea para sa prank. Anong gagawin natin, Dad? Tanong ng panganay nila na mukhang interesado sa plano. Paano kung mag-organize ng isang maliit na family event sa bahay? Pero ang twist ay gusto ko mag-set up ng parang di inaasahang proposal. Sabi ko sa inyo, magiging surprise to para kay Mami. Paano natin gagawin yun, Dad? Tanong ni Max ang bunso na tumingin kay Junard ng may pagkamangha. May idea ako.
Gusto kong magkaroon tayo ng family game night na magiging pretend wedding. Ipapakita natin sa mami nyo na may malaking kaganapan na naganap sa bahay na hindi niya inaasahan. Ang ending, muling proposal ko sa kanya. Sabi ni Junard na may kasamang ngiti sa kanyang mga labi. Ang saya! Paano natin siya makakit sa bahay? Mas lalong nagiging interesado sa plano ang anak niya. Ito ang plano. Gagawa tayo ng invitation sa kanya para sa family game night. Tapos magkakaroon tayo ng mga props at decorations na magbibigay ng pakiramdam ng kasal. Sa huli magpo-propose ako sa kanya gamit ang parehong singsing na ibinigay ko sa kanya noon. Sagot ni Junard. Nang dumating ang araw ng event, lahat ng mga bata ay abala sa pag-set up ng decorations at paghahanda ng mga props. Si Junard nagtatago ng mga detalye ng proposal para kay Marina. Ang mga bata naglalagay ng mga bulaklak at mga string lights sa paligid ng sala. Habang inaasikaso ang mga detalye, dumating si Marina mula sa kanyang trabaho. Tiningnan niya ang bahay na puno ng dekorasyon at nagtaka kung anong nangyayari. Junard, anong nangyari sa bahay natin? Tanong ni Marina habang pumapasok sa sala. Surprise! Marina, meron tayong special family game night tonight. Sabi ni Junard na may excitement sa kanyang boses. Wow! Ang ganda ng decorations! Ano bang plano mo para sa gabi na to? Tanong ni Marina na nagsimula ng mag-isip kung anong espesyal na pangyayari ang maaaring mangyari. May mga games tayong gagawin at syempre, may mga special activities din. Sa huli ng gabi may special na sorpresa akong inihanda para sa'yo. Sagot ni Junard na may ngiti sa labi. Habang nagsisimula ang game night, nagkaroon sila ng mga fun activities at games na sinamahan ng tawa ng mga bata. Si Junard abala sa paghanda para sa finale ng gabi, habang ang mga bata ay lumahok sa iba't ibang laro at nagsaya sa bawat sandali. Matapos ang mga games, tinawag ni Junard ang lahat sa gitnang bahagi ng sala kung saan ang mga decorations ay nasa kanilang pinakamagandang anyo. Ang mga bata ay nakaupo sa paligid habang si Junard ay tumayo sa harap ni Marina na tila nag-aantay sa susunod na pangyayari. Marina, sa bawat araw na lumilipas, natutunan ko mas mahalin ka at pahalagahan ka pa, higit sa dati. Ang mga pagkakamali ko ay hindi ko kayang balikan. Ang pagmamahal ko sa iyo, walang kondisyon, at nais kong makasama ka pa sa mga susunod na taon ng buhay ko. Sabi ni Junard habang iniaabot ang maliit na kahon na naglalaman ng singsing. Junard, anong ginagawa mo? Tanong ni Marina na halatang naguguluhan. Ang mga bata ay sabik na nag-aabang at nagkatinginan sila. Alam na ang huling bahagi ng plano ay malapit na mangyari. Marina, gusto kong malaman mo na ikaw pa rin ang nag-iisang babae na mahal ko. Gusto ko magpatuloy sa pagiging magkasama tayo, sa kabila ng lahat ng pagsubok. Will you marry me again? Tanong ni Junard na may buong puso at pag-asa sa boses. Nag-atubili naman si Marina. Habang ang mga bata nagsimula ng magpalakpakan at mag-cheer. Ang mga mata ni Marina ay puno ng emosyon at tila naaalala ang magagandang sandali nila ni Junard. Junard, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Sabi ni Marina habang tinitingnan ang singsing na hawak ni Junard. Just say yes, Mom, please. Pakiusap ng panganay na si Lara na may halong saya at excitement. Nagkaroon ng ilang sandali na katahimikan sa sala habang nag-iisip si Marina. Ang mga mata ay punong-puno ng luha na nagiging sanhi ng kabigatan sa pakiramdam ni Junard. Ang mga bata naman patuloy na nag-aabang. Sabik na makita ang reaksyon ni Marina. Junard, nagsimula si Marina. Hindi ko inaasahan ang lahat ng to. Seryoso ka ba sa lahat ng sinasabi mo? Oo, Marina. Seryoso ako. Ang pag-aalala ko sa iyo at sa ating pamilya ay higit pa sa lahat ng material na bagay. Nais kong ipakita sa iyo na handa akong magbago at mas magiging magbuting tao para sa ating pamilya. Ikaw pa rin ang mahal ko at nais kong muling simulan ang lahat. Habang sinasabi ni ito ni Junard, ang mga bata ay nagpatuloy sa pag-cheer at pagpalakpak. Si Ella halos sumabog sa excitement habang sinusubukan niyang pigilin ang pagluha ng saya. Ang mga mata ni Max, ang bunso, nagliliwanag sa kasiyahan. Ang kanilang pagsuporta ay tila nagpapalakas sa loob ni Marina.
Pagkatapos ng ilang sandali, nagpasya si Marina. Tumungo siya kay Junard at kinuha ang singsing mula sa kanyang kamay. Napangiti siya, kahit na may mga luha sa kanyang mga mata. Junard, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, natutunan kong mas pahalagahan ang ating pamilya. Ang pagkakaroon ng mga anak natin ang nagbigay sa akin ng lakas upang muling magtiwala sa iyo. Kung ang pagmamahal mo ay totoo at sincero, handa akong subukan muli. Kaya't oo, tatanggapin ko ang proposal mo. Ang mga bata ay tumalon sa tuwa, sumasabay sa mga sigaw ng kasiyahan. Si Junard hindi mapigilan ang kasiyahan habang yakap-yakap niya si Marina. Ang kanilang mga anak ay pumasok sa gitnang bahagi ng yakap. Lumilikha ng isang malaking grupo ng pagmamahal at pagkakaisa. Sa susunod na linggo, ang pamilya ay nag-organisa ng isang maliit na party para sa kanilang muling pagsasama. Ang mga magulang ni Junard at Marina ay dumating para magsaya kasama ang kanilang pamilya. Ang pagdiriwang ay puno ng masaya at mainit na atmosphere. Puno ng mga ngiti at halakhak. Si Marina at Junard ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ng maayos tungkol sa kanilang plano para sa hinaharap. Bawat isa ay nagkaroon ng pagkakataon na ipahayag ang kanilang mga iniisip at nararamdaman. Ang kanilang pagsisikap na ayusin ang kanilang relasyon ay naging inspirasyon sa kanilang pamilya. Sa huli ng gabi, habang ang mga bata ay natutulog, si Marina at Junard ay naglakad sa hardin ng kanilang bahay. Ang malamig na hangin at mga bituin sa langit nagbigay ng tahimik na ambiance sa kanilang pag-uusap. Marina, salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na muli magsimula. Ang pamilya natin ang pinakamahalaga sa akin. At pangako ko na magiging mas mabuting asawa at ama para sa iyo at sa mga bata. Sabi ni Junard habang hawak ang kamay ni Marina. At ako naman, Junard, ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na ipakita ang iyong pagmamahal at pagsisikap. Masaya ako na muling magsimula tayo ng bagong chapter ng ating buhay. Sagot ni Marina. Nagtagumpay nga ang kanilang pamilya sa pagbuo muli ng kanilang relasyon at ang kanilang pagmamahal ay tila mas tumibay pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan. Ang kanilang mga anak ay masaya na nagkakaroon ng mas buo at nagmamahalang pamilya. At si Marina at Junard muling nagkakaroon ng pag-asa at pagnanasa para sa magandang hinaharap. Kaya naman para sa ating mga viewers, sa ating mga listeners, dapat pahalagahan natin ang sakramento ng kasal. Hindi solusyon ang hiwalayan sa pagsasama ng mag-asawa kahit pa na may pinagdadaanan tayo mga problema. Kung humantong man tayo sa mga hindi pagkakaintindihan at pag-aaway, magtulungan tayo. Magtulungan dapat ang mag-asawa para alalahanin ang mga unang pagkakataon na nagkasama sila. Alalahanin kung paano sila nagkakilala, kung paano nila minahal ang isa't isa nung nagsisimula pa lamang sila. Nang sa ganun maramdaman nila yung pagmamahal na sana'y hanggang ngayon nararamdaman nila. At dapat isipin din natin ang mga taong maaapektuhan ng mga ginagawa natin, lalong-lalo na ang mga anak natin. Kaya naman para sa solusyon, pwede rin tayong manalangin sa Poong May Kapal dahil siyang higit ang mas nakakaalam at mas magbibigay ng kasagutan para sa mga problemang ating pinagdadaanan. Muli ay maraming salamat po sa mga listeners ng ating channel. Sana po ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na inspirational love story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all.